Sa isang lumang video ay pinakita ng isang dalagita ang larawan ng kanyang ina. 7 taon nang makalipas, si Ricky ay nagtatrabaho sa coffee shop habang nakikipag-usap sa kaibigan niyang si Robbie. Nirereklamo niya ang mga walang kwentang lalaki na gusto lang siyang tikman, at pabiro niyang sinabi na baka sa babae na lang siya makipag-date. Maya-maya ay pumasok ang isang dalaga na si Francesca. Kahit mahinhin ito at konserbatibo ay kinwentuhan pa rin siya ni Ricky ng kabastusan, gayunpaman, natutuwa si Francesca na kausap siya. Pag-alis niya ay tinutukso ni Robbie si Ricky, pero kebs lang siya dito. Nagkayayaan ang dalawa na maligo, at patuloy pa rin tinutukso ni Robbie ang kaibigan. Giit niya na si Francesca ay mayaman at konserbatibo at maaaring ayaw niya sa mga transgender kagaya niya. Pagdating nila sa lawa ay nagkataong nandun din si Francesca. Pinuri nito ang bathing suit ni Ricky, at mas humanga siya nang malamang si Ricky ang gumawa nito. Kwento niya ay nag-apply siya sa isang fashion school, at naghihintay na lang siya ng tawag. Nalaman ni Ricky na ikakasal si Francesca sa isang sundalo na kasalukuyang nasa Afghanistan. Nang tanungin ni Francesca kung boyfriend ba niya si Robbie ay itinanggi ito ni Ricky, at sinabing best friends lang sila. Isa pa ay ayaw ni Robbie sa mga transgender na tulad niya. Nagulat si Francesca nang malamang Becky pala si Ricky. Lumaki sa isang relihiyosong komunidad si Francesca kaya marami siyang tanong tungkol sa pagiging transgender. Sinabi ni Ricky na nagpaplano siyang magpa-opera balang araw, ngunit napakamahal nito. Sumabat si Robbie sa kanila at tinanong niya si Francesca kung sino ang mapapangasawa nito. Nang banggitin niya si David Appleby ay naalala ni Robbie na iyon ang batang nang bubuli kay Ricky dati, ngunit hindi ito matandaan ng Becky. Pagdating sa bahay ay tiningnan ni Ricky ang mailbox, ngunit wala pang reply ang fashion school. Nakatira siya kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na si Sam. Mahal na mahal at suportado siya ng ama at naniniwala ito na magiging mahusay na designer si Ricky balang araw. Nang gabing iyon ay nakipag-video call si Francesca sa fiancé niyang si David, at excited ang jowa na makuha ang V-card ng dalaga pagkatapos ng kasal. Nang mabanggit ni Francesca si Ricky ay naimbyar na si David. Galit ito sa mga ladyboy at tila nalungkot si Francesca. Nang gabing iyon ay tinext ni Ricky si Francesca na bumisita sa bahay, at ilang sandali pa ay dumating ito. Nalaman ni Francesca na mayroon siyang fashion channel sa YouTube, ngunit meron lang itong 1,000 followers. Sinali siya ni Ricky sa video kung saan pinag-usapan nila ang kanilang outfit, at labis itong na-enjoy ni Francesca. Pagkatapos mag-vlog ay nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa, at nalaman ni Francesca na si Ricky ang tumayong ina sa kapatid matapos mamatay ang mama nila sa cancer. Tinanong ni Francesca kung nagka-jowa ba siya ng babae, at sabi ni Ricky ay hindi pa, kahit halik man lang. Sinabi ng dalaga na siya rin ay hindi pa nakahalik ng babae, at sinimulan niyang akitin ang Becky, ngunit sabi ni Ricky ay ayaw niyang masira ang kasal nito. Giit ni Francesca ay gusto niyang mamuhay ng malaya katulad niya. Sila ay nagkatukaan, ngunit biglang nagsisi si Francesca at umalis. Sa lumang video ni Ricky ay hindi talaga namatay ang mama nila, bagkus, iniwan niya sila dahil nahihiya ito kay Ricky. Ibinunyag ng dalagita na nalulong siya, at muntik na niyang wakasan ang sariling buhay. Kinuwento niya kay Robbie ang halikan nila ni Francesca. Nagulat ang kaibigan, at binalaan siya na ang mapapangasawa ni Francesca ay isang war freak. Tugon ni Ricky ay hindi siya natatakot dun, pero giit niya ay hindi na naman din mauulit. Maya-maya ay dumating si Francesca at humingi ng paumanhin kagabi. Giit niya ay kailangan niya ang tulong nito na makahanap ng damit para sa party. Bago umalis ay sinabi ni Francesca na nagustuhan niya ang nangyari kagabi, at kinilig naman si Ricky. Pinuntahan nila ang iba't ibang tindahan ngunit wala silang mahanap na magandang damit, kaya nagpa siya si Ricky na gawa na lang ang dalaga. Habang sinusukatan niya si Francesca ay nagsimula na namang mag-init ang dalawa. Ayaw ni Ricky na agawin ang V-card ni Francesca mula sa kanyang fiancé, ngunit ibinunyag ng dalaga na matagal na itong nawala. Nagsinungaling pala siya kay David. Nang maglaon ay nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Kinabukasan ay nalaman ni Robbie ang ginawa ng dalawa, at pinagtalunan nila kung lalaki na ba si Ricky dahil sa ginawa nito. Maya-maya ay dumating sila sa bahay ni Francesca at iniabot ni Ricky ang damit na ginawa niya. Nagustuhan ito ni Francesca, at maging si Robbie ay humanga rito. Inanyayahan niya ang dalawa sa party, at nag-aalangan si Ricky, ngunit nagpa-cute ang dalaga kaya bumigay din ang Becky. Sa party ay ipinakilala ni Francesca ang mga kaibigan sa kanyang magulang. Ang kanyang ama na politiko ay nagbigay ng kaunting talumpati, at nang maglaon ay lumabas si David para sorpresahin si Francesca. Masaya ang lahat para sa kanila maliban kina Ricky at Robbie. Maya-maya ay kinumprunta ni David ang kasintahan dahil sa paggawa nito ng video kasama si Ricky. Sabi ni Francesca ay walang masama sa vlog na iyon, ngunit giit ni David ay ayaw niyang makipagkaibigan nito sa isang Becky. Napansin ng mga magulang ang kanilang pagtatalo, at ibinunyag ni David na lalaki si Ricky. Patuloy niyang ininsulto ang Becky hanggang sa nag-away silang magkasintahan. Nang ipahiwatig ni Francesca na may nangyari sa kanila ni Ricky ay nagalit si David at akma siyang sasaktan, ngunit sinakal siya ng ama ni Francesca at sinabing igalang ang anak niya. Nang bitawan niya si David ay galit itong umalis.
Nang gabing iyon ay ginamit ni Sam ang laptop ni Ricky, at nakita niya ang lumang video ng kapatid kung saan isiniwalat nito ang hirap na dinanas niya bilang transgender. Isang araw ay naghatid ng mga liham ang kartero at biglang kinabahan si Ricky. Ito ay mula sa fashion school, ngunit bago niya ito mabuksan ay kinumprunta siya ng galit na si David. Ayaw ni Ricky na pansinin siya ngunit tinulak siya ng lalaki at akmang susuntukin siya. Ngunit ipinaalala ni Ricky ang kanilang sikreto, at ito ay nagpatigil kay David. Si David pala ang nakakuha ng V-card ni Ricky, at siya lang ang tanging lalaki na nakagalaw sa kanya. Nakita ni David na paparating si Francesca, kaya mabilis siyang umalis. Pilit na tinanong ni Francesca kung ano ang nangyari, ngunit tugon ni Ricky ay kausapin niya si David. Tinanong ng dalaga kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag niya, at sabi ni Ricky ay hindi na sila dapat magkita. Nalungkot si Francesca at umalis. Binuksan ni Ricky ang liham, ngunit sa kasawiang palad ay hindi siya natanggap sa fashion school. Buong araw siyang nagmukmok, kaya pinuntahan siya ni Robbie at sinabing nalaman niya ang paghihiwalay nila ni Francesca. Tila walang pakialam si Ricky dito, kaya nagalit si Robbie at hindi sinadyang nainsulto niya ang kaibigan. Giit ni Ricky ay hindi nito mauunawaan ang mga pinagdadaanan niya. Humingi ng tawad si Robbie, ngunit sabi ni Ricky ay okay lang siya, at umalis ito. Aalis na sana si Robbie ngunit hinila siya ni Sam upang panuurin ang video ni Ricky kung saan dati na niyang gusto na wakasan ang buhay, ngunit ang palagi lang niyang sinasabi sa mga tao ay okay lang siya. Ito ang eksaktong salita na sinabi niya bago umalis. Sa takot na may gawin si Ricky sa sarili ay mabilis na tumakbo si Robbie para hanapin siya. Hinanap niya ito sa kung saan-saan ngunit hindi niya ito makita. Pumunta siya sa lawa at panayang sigaw niya sa pangalan ni Ricky. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya itong naliligo lang sa lawa. Humingi ulit ng tawad si Robbie sa kanyang nasabi, at umamin na nagseselos lang siya kay Francesca. Sabi ni Robbie ay mahal niya ito, at lumabas si Ricky sa tubig na hubot-hubad. Tinanong niya ang kaibigan kung mahal pa din ba siya nito, at lumapit si Robbie para halikan siya. Inamin ni Ricky na mahal niya si Robbie mula noong bata pa sila, ngunit inakala niyang ayaw nito ng bakla. Kinabukasan, pinayuhan siya ni Robbie na ipagpatuloy ang pangarap na maging fashion designer, ngunit nawala na ng pag-asa si Ricky, at sinabing wala siyang pera para makapagsimula ng clothing line sa New York. Samantala, humingi ng tawad si Francesca kay David dahil sa ginawa nito. Tinanong ni David kung mahal pa rin ba siya ng dalaga, at sagot niya ay oo. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit labis ang pagkasuklam niya sa mga bakla tulad ni Ricky. At doon ay inamin ni David na may nangyari sa kanila dati. Kinamuhian ni David ang kanyang sarili dahil dito, at ibinaling niya ang kanyang pagkasuklam kay Ricky. Muling nagkasundo ang dalawa at nagpa siya na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang relasyon. Isang araw ay sinabihan ni Robbie ang kasintahan na tingnan ang mailbox. Nagtaka si Ricky dahil madaming liham ang naka-address sa kanya, at nang buksan niya ito ay may nakalagay na mga pera at mensaheng nag-e-encourage sa kanya. Tinanong niya si Robbie kung ano ang nangyayari, at kalaunan ay lumabas si Sam para ipakita ang video ng isang sikat na designer, kung saan kwento nito kung gaano niya nagustuhan ang damit ni Ricky. Hiniling niya sa mga followers na mag-donate ng $1 para masimulan ni Ricky ang kanyang clothing line. Ilang sandali pa ay dumating ang kartero kasama sina David at Francesca. Tumulong ang dalawa sa pagkarga ng mga sako na puno ng liham para kay Ricky. Sabi ni Francesca ay ideya ni Robbie na ipadala ang damit na ginawa niya sa sikat na designer. Binati nila si Ricky ng good luck sa New York, na labis na ikinatuwa nito. Bago umalis ay sinabihan ng ama si Robbie na alagaan ang kanyang anak, at tiniyak naman ito ng binata. Sinabi ni Sam sa kapatid na i-post ang video, at tugon ni Ricky ay siya na lang ang mag-post para sa kanya. Pag-alis nila ay in-upload ni Sam ang video ng kapatid. Na-inspire ang mga netizens sa kung paano nilabanan ni Ricky ang kanyang depresyon sa pamamagitan ng pag-alala sa mga taong mahal niya, sa mga bagay na dapat niyang ipagpasalamat, at sa kung gaano siya kaswerte na mabuhay sa kabila ng mga pinagdadaanan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.